Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Mary Chris Navachuga, isang mag-aaral sa Golden State College sa kursong Bachelor of Elementary Education. Nandito po ako ngayon para sa isang panayam kay Mrs. Phoebe Vera Suyong Abilion, isa sa mga pioneer ESL online teacher. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Magandang umaga rin naman ni Krish. At salamat sa pag-imbita sa akin sa isang interview. Kamusta na po kayo, ma'am? Maganda naman ang buhay. Ganun pa rin. Ano po bang pagkakaiba ng isang ESL online teacher at ang typical na guro na nagtuturo sa paaralan? Okay. So, platform ang ginagamit bilang ESL online teacher is, syempre, internet. Kumbaga pa pwede kang magturo ng mga estudyante na malalayo sa yung kasalukuyan ng pinag-arunan. Halimbawa, my students are from China, some of them are Koreans, and then Italians, some of them are from the Middle East. So, there are actually mixed, mga mixed students from different countries which I am able to share my knowledge or light upon. Kumbaga pa, I give them source of inspiration or education via internet. Samantalang ang isang typical na teacher na nagtuturo naman sa paaralan ay, yun nga, nagtuturo sa paaralan. Kumbaga pa, traditional siyang pamamaraan kung saan ang mga estudyante ay kailangan pumunta sa paaralan para makumuha ng edukasyon. Sa akin, sa opinion ko, mas convenient yung nasa bahay lang ako, samantalang ang ibang teacher ay kailangan pang pumunta sa paaralan para magturo. Hindi ko kailangan bumangon ng mas maagang time slot, mag-travel, or gumastos ng pamasahe, or magdala ng libro para lang makapagturo. So, yun yung pinagkaiba ron. May mga disadvantages, may mga advantages, like, kung nagtuturo ka naman online, hindi mo physically nakikita or nabibigyan ng ganong klaseng attention ang mga bata kasi sa isang teacher naman na nagtuturo sa paaralan, pwede mo silang tapikin or bigyan ng mga rewards physically, like maybe food or things like pencils like that para ma-encourage silang matuto. Online, everything you do is stimulated lang by visuals. So, yun yung pinakaiba nun. So, yun. So, ilang taon pa kayong nanilbihan bilang isang guro? About 7 to 8 years na. I am already TOEFL certified and iba pang klaseng certificate. So, I would like to add na I am very happy, obviously, for being able to teach 8 years, right? And my schemes are already being recorded by my company to assist other teachers who are newcomers to help them gain knowledge from my experience. Yung strategy ko for being taught na to different teachers who are new to this kind of profession. So, yun nga. Ano pa bang mga pagsubok na yung pinagdaanan? Mga pagsubok naman, okay. Pagsubok yung mga panahon na kailangan ko pong mag-produce kasi syempre nung nag-apply ako, hindi ko pa naman alam kung makukuha ba ako, di ba? Kasi nga, it's new to me. And hindi naman talaga ako education graduate. Kasi nursing ang course ko. Pero since I am very passionate with this kind of profession, mas nagustuhan ko siya. Mahirap sa umpisa kasi syempre nga wala nangangapa ka sa dilim. So, you need to learn by experience. Mahirap kasi kailangan self-taught ka, 'di ba? Wala kang mentor, wala kang ibang magtuturo sa iyo, kaya sarili mong tiyaga yung gagamitin mo or sarili mo talagang pamamaraan. Siguro advantage na rin kasi kumbaga pa naging unique siya para sa mga student. Yun yung mga mahirap doon. Ano yung mga magagandang karanasan mo sa pagtuturo? Bakit napili mo ang pagtuturo bilang profession? Hindi pa nasa. So, dahil nga sa pagmamahal na lang din sa pagtuturo. I really love the feeling and the joy na nakuha ko sa pagtuturo. Napakasarap sa pakiramdam na alam natin na meron tayong mga taong nai-inspire o natutulungan sa kanilang profession na nagiging globally competent sila sa larangan ng pagsasalita ng English. Isa kasi ang English sa kailangan mong matutunan para tayo yung maging globally competent. At natural, kailangan marunong tayo mag-communicate sa ating mga kliyente or customers ba na kailangan nating harapin sa iba't ibang bansa. So, halimbawa,
ikaw ay Chinese, mas madali sa yung makabenta ng produkto mo kung ikaw ay magbebenta sa US dahil marunong kang magsalita ng English, or sa Philippines kasi international language ang English. So, mas madaling mag-communicate kung proficient tayo sa English or sa language na yan. At mas madali nating may express or mai-relay kung ano yung mga naiisip at nararamdaman natin. Mas madali sa atin na naka-excel tayo sa mga professions natin pagka mas global tayo, you know. So, yun. Maganda sa feeling na nakakatulong tayo sa ganung pamamaraan. Kumbaga, simpleng bagay pero malaking impact sa society, sa economy. So, yun. Ano pa ba yung maipapayo mo sa mga kabataan na nais maging isang guro? Okay, siguro dapat pag-isipan natin mabuti or mapakinggan natin yung ating calling, you know. Kasi hindi lang sa mga bata na gustong maging teacher, kundi para na rin to sa mga estudyante na nag-iisip ng kung anong gusto talaga nilang maging profesyon. Isa sa pinaka-importanting bagay ay ating calling. Kumbaga pa, career is different from a job. Kung trabaho mo lang na iniisip mo lang kung anong magkano kikitain mo, paano kang mabubuhay, paano kang magsusurvive. Magkaiba kasi yun dun sa gusto mo talaga ng gawin yung isang bagay na yun dahil sa masaya ka doon. Kumbaga pa, you have to think of your happiness, and that's very fundamental, it's very basic. People should think about that. Hindi yung tinuturo sa paaralan. Tinuturuan ka nga maging teacher, pero hindi yung tinuturo yung passion. So you have to have that. Isa yun talaga sa pinaka-importanting bagay bago mo i-consider yung profession mo. You have to have that kasi hindi madaling maging teacher. Pero ang pagtuturo ay I think it comes naturally for women, most especially. Kasi tayo, nurturing and caring tayo, and then we have this tendency to just to be the light. Kaya nga tayo tinatawag na ilaw ng tahanan, di ba? So, I think that's basically it. Isa pa, iba kasi yung marunong ka in certain things, for example, magpo-Filipino, yung magaling ka sa philosophy, yung magaling ka sa math, or whatever. Iba yon dun sa marunong kang magturo. Magkaiba yun yung magaling ka mag-English, tapos hindi ka naman marunong magturo. Diba? Marunong ka magturo, pero hindi ka naman marunong mag-English. So, it has to go with each other. Say, meron kang alam na skill, and then you wanna be a teacher, you want to be able to teach those skills to other kids or people, maybe. Kailangan marunong ka rin magturo. So, dahil sa magaling ka sa aspeto na yan, pwede ka na maging teacher. Kailangan marunong ka rin mag-communicate nung knowledge mo to other, or paano mo i-relay yun sa ibang tao, para sila naman yung maging magaling sa ganung larangan. So that's it basically. At yun nga po mga viewers, so lagi nating tatandaan yung sinabi ni Mrs. Abellion, yung pagtuturo dapat galing dito sa heart. Huwag tayong padalos-dalos kumuha ng isang kurso na hindi naman natin gusto. Isipin muna natin kung saan tayo magkukomportable na kurso. Sabi nga ni Mother Teresa, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. So maraming salamat sa iyo, ma'am. Thank you so much, Mikrish, for having me here. It's my pleasure. So, yun lang po. Maraming salamat.